Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. So today po, pag-uusapan natin yung mga errors kapag mag-book tayo ng appointment sa CFO. Bakit nga ba? Bakit nga ba palaging error and bakit nga ba nahihirapan yung iba na makapag-proceed and para makuha yung barcoded form? Kasi meron ding case na gusto nilang mag-register ulit gamit yung ibang email address, pero ang nangyayari ay yung pangalan nila ay nakasave na talaga, parang nakaregister na talaga siya. So, hindi na sila makapag-book ulit ng panibago dahil nga na-register na yung name nila. And then, ang problema, wala silang barcoded form na nakukuha dahil nga error na siya sa last step or hindi sila nakapag-proceed sa last step. So, ano nga ba ang dapat gawin kapag ganito po yung nai-encounter natin while sa registration and hanggang sa makuha yung barcoded form. Kung sa tingin niyo po ay nakatulong po itong mga videos ko, please mag-subscribe po kayo to support my channel. And if sa tingin niyo din po na makakatulong itong video na to sa mga kakilala niyo, huwag niyo pong kalimutang i-share para at least ay malaman din po nila kung ano ba yung mga dapat nilang gawin para makakuha ng appointment sa CFO. Sa tingin ko, kapag phone po yung gamit natin, ito po talaga yung common error na ma-encounter natin. So, kung meron po kayong laptop, meron kayong computer, yun po yung gamitin nyo sa pag-register. Kasi, hindi ko alam kung bakit, hindi ko din alam kung meron na bang nakapag-register na successfully gamit ang phone. So kung na-experience nyo po na successful yung pag-register nyo or successful yung pag-book nyo ng appointment sa CFO gamit yung phone nyo, please mag-comment po kayo dito and paano ba yung ginawa nyo para ma-proceed siya, para at least alam ng kababayan natin kung ano yung gagawin nila kapag phone yung gamit. Kasi ako, nag-try ako, hindi talaga ako makapag-proceed gamit ang phone. And then, meron pa din na naka-encounter na kahit na computer yung gamit or laptop yung gamit, ay nag-error pa rin. And maraming rason kung bakit ganun. Isa na yung internet connection or kapag palagi mong tinatry na i-open yung website na yun. Kapag palagi mo siyang tinatry and then palagi din siyang error, possible na parang na-block ka sa website nila and yung IP address mo na-block sa website na yun. So, kaya hindi ka makapag-proceed. Kaya naman, ang ginagawa ko dito, kapag meron akong client na nagpa-assist dahil error yung nangyayari, and then kapag itry ko dito ay mag-error din, ang ginagawa ko ay change ko po yung IP address. So, i-change nyo po yung IP address nyo. Hindi ko alam kung paano. Kasi dito yung asawa ko yung gumagawa and directly siya sa internet website kung saan kami nakakonect na internet. So, dun yung ginagawa niya para ma-refresh or para ma-change yung IP address. And then, ayun, makapag-proceed ako sa next step. Hindi na siya mag-error. Sa mga nagtatanong sa akin, nakikita ko na yung madalas na nag-error sa kanila ay dito na na-step. Hindi na daw siya maklik. Itong click to register online, hindi na siya mag-proceed. Pag i-click nila to ay error na. So, ano ba ang dapat gawin? So, ito po, di ba nakalagay dito? Or, copy and paste the link below in a browser to register online. So, itong link dito, i-copy nyo po and then mag-open po kayo ng panibagong browser. Kung Chrome man yung ginagamit nyo, then mag-open ulit kayo ng panibagong browser and then itong link na to, i-copy nyo po and then i-paste nyo po sa panibagong browser. And then, pag i-open nyo po yan siya, eto na yung makikita nyo. So, kailangan nyo nang ilagay yung email address na niregister nyo. So, kapag successful na na-register yung pangalan nyo, mag-open po ito doon sa registration form na kailangan nyong i-fill up. Meaning, ito na po yung last step. Kailangan nyong mag-fill up dito. Lahat ng information, kailangan nyong ilagay. And then, sa baba po, meron pong save. And then, i-click nyo po yung save.
And after nyo maklik yung save, merong mag-appear na kailangan nyo siyang i-close. I-X nyo lang siya. I-click nyo lang yung X. And then, balik ulit kayo doon sa pinakababa, doon sa may save. And makikita nyo po doon yung print barcoded form. So, i-click nyo po yun. And then, pag-click nyo yun, ito po yung makikita nyo. Makikita nyo na yung information dito, yung appointment details nyo. And then, dito sa gilid, meron ditong print barcoded confirmation form. So, kapag i-click nyo po ito, makikita natin, masave siya yung file. Masave siya dito and at the same time ay mag-send ng confirmation ang CFO sa email address natin. And yung confirmation na yun, naka-attach na doon yung barcoded form. So, for example man na hindi tayo makareceive ng confirmation email from CFO, eto, kapag i-click nga natin to, masisave na to siya sa documents natin. Yung PDF file ng barcoded form, kung saan yun po yung ipapaprint natin and yun po yung ipapakita natin sa CFO during our appointment date. So, kaya usually nag-error siya sa phone kasi nga feeling ko itong website na to ay hindi siya kaya ng phone ba? Kailangan computer talaga ang gagamitin para mag-proceed sa steps hanggang sa makuha nyo yung barcoded form. So, yun lang po yung ginagawa ko. Yun po yung may advice ko sa inyo kung palagi pong nag-error and hindi kayo makapag-proceed sa registration and also sa pag-fill up ng registration form and then hindi nyo makuha yung barcoded form. Ganun lang po yung ginagawa ko ng mga steps. So, itry nyo lang po yun or itry nyo din po na restart yung computer nyo, itry nyo po na gumamit ng ibang browsers, and for example, hindi pa rin talaga siya mag-proceed. For example, nagawa nyo na lahat yung sinabi ko sa video na to, and then ganun pa rin ang nangyayari. So better na magtawag na po kayo sa CFO kung saan man kayo na office gustong magpa-appointment. Tumawag po kayo sa kanila and sabihin nyo po yung concern nyo about sa errors na na-encounter nyo para mag-guide po nila kayo, ma-advise nila kayo kung ano bang dapat gawin. And ayun. And for example naman, kapag nakapag-schedule na kayo, nakapag-book na kayo ng appointment, and then gusto nyong i-change yung date ng appointment nyo. Kasi for example, wala pa yung visa or any reason na kailangan nyong i-change yung schedule or yung appointment nyo, kailangan nyo pong tumawag sa kanila or pwede rin po kayong mag-contact sa kanila sa Facebook page po nila. I-search nyo lang po yung Commission on Filipinos Overseas sa Facebook and then makikita nyo po yung page nila and doon po kayo mag-message sa concern nyo. For example, gusto nyong magpa-reschedule, doon sila po yung mag-a-assist sa inyo kasi wala po silang reschedule dito sa website nila. Sila lang po talaga ang pwedeng mag-reschedule sa appointment natin. And syempre, for example, wala kayong computer, wala kayong laptop, and hindi nyo alam kung paano ba para makakuha ng appointment. Again, nag-a-accept and nag-o-offer po ako ng assistance para makakuha po ng reservation sa CFO. I-message nyo lang po ako kung kailangan nyo ng assistance and ilalagay ko po sa description yung mga link ng social media accounts ko. Thank you po for watching. Bye-bye!